Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ipinagluto ni Tinding ng tinola si Catherine upang makabawi umano siya dito at humingi ng paumanhin kay Catherine dahil napagkamalan niya itong magnanakaw. Mabuti na lamang at may magandang loob itong si Catherine at nasarapan sa niluto niyang tinola. Samantala napadaan naman si Tanggol sa simbahan ng Quiapo kaya naman naisipan niyang pumasok sa loob upang magdasal. Sinabi nga ni Tanggol sa poong Nazareno na nagpapasalamat siya dahil binigyan siya nito ng pagkakataon upang makalaya at para magbagong buhay at sana umano sa kanyang paglaya ay matanggap na siya ng kanyang pamilya. Sinabi ni Tinding kay Noy na parang hindi umano marunong magmahal si Senyora Bettina at ang mahal lang nito ay ang sarili niya dahil nga sa pagtrato nito kay Catherine. Sa kabilang banda nagtungo na nga si Tanggol sa kanilang lugar at nakita siya ng mga tambay. Sinabi nga ng mga tambay kay Tanggol kung alam na ba ni Rigor na laya na siya at tatanggapin naman kaya siya ng kanyang tatay Rigor kapag umuwi siya ng bahay nila, lalo na umano itong si David na mainit sa kanya. Sinabi nga ni Tanggol na ang kanyang lola Tinding lang at si Santino ang kanyang kasundo sa kanilang bahay. Maya-maya pa nga nang makarating na si Tanggol sa kanilang bahay ay nakita naman siya ni Chairman. Sinabihan nga siya ni Chairman na tumigil na ito sa mga maling gawain niya. Ipinangako naman ni Tanggol na magbabagong buhay na siya at tumuloy na si Tanggol sa kanilang bahay. Samantala habang sa pwesto naman nila Tess ay sinabi sa kanya ng isang tindera na nakalaya na si Tanggol. Kaya namang gulat na gulat si Tess at tinanungan nito kung papaano nilang nalaman na laya na nga ang kanyang anak na si Tanggol. Dito nga ay sinabi ng mga ito na nakita nilang papasok ng sandima si Tanggol. Kaya naman agad nitong sinabi kay Santino na kailangan nilang bumalik upang maunahan nila si Tanggol na makauwi ng bahay at dali-dali nga sila ni Santino na umuwi. At nang makaakyat na nga si Tanggol sa kanilang bahay ay narinig ni David ang boses ni Tanggol. Kaya dito ay agad niyang kinuha ang baril hanggang sa pagtulungan nga si Tanggol na mag-ama. At ang mga dapat nating abangan. Huli na nga ang lahat ng dumating sina Santino at Marites. Kaya naman walang nagawa si Tanggol kundi umalis na lamang at sumama nga ang loob sa kanyang nanay Tess dahil hindi man lang siya nitong nagawang ipagtanggol sa kanyang tatay Rigor. Habang si Roda naman ay pinairal na ang pagiging matapobre dahil daw sa marami na siyang ipon at pera na di kalaunan ay maho-hold up sa Quiapo kung saan si Tanggol ang mapagbibintangan. Sa mansyon naman ng mga kabalyeros ay kinausap na ni Senyor Facundo sina Marcelo at Dante at nabalitaan niya umano na isa lang ang nakalaya sa mga taong sinasabi ni Marcelo. Kaya naman nang hinanap ito ni Senyor ay wala ngang maipakita si Marcelo. Sa pag-uusap naman ni Santino at Tanggol ay sinabi niya na magpapakalayo na siya sa Quiapo at magbabagong buhay na. Gagawin niya umano ang lahat para magpayaman at sisiguraduhin niyang babalikan niya sina Rigor at David.